Hoy! Sa tingin mo masisindak mo kami sa baril na yan? Huwag mo akong susubukan! Sige, iputok mo! Ano? Tingnan natin kung kaya akong tapusin ang mga bala mo at ipapatikim ko rin sa'yo kung sino ako at anong kaya ng matandang antingero na kinakalaban mo! Talagang pinahihirapan mo pa ako. Ate, maawa ka sa akin. Huwag mong gawin sa akin to. Maawa ka! Ako ang nagmamayari sa batang nasa sinapupunan mo, Kiana. Mula nung sandaling tinanggap mo ang alok ko, hindi mo na siya pag-aari. Hindi mo naman siya kayang buhayan? Napakasama mo. Nagtiwala ako sa'yo. Akala ko mabuti kang tao at gusto mo kaming tulungan. Isa kang halimaw. Dapat lang na hindi ka bihiyaan ng anak dahil demonyo ka. Hindi mo masasaktan ang anak ko at hindi mo siya makukuha sa akin. Halimaw! Taon 2001. Capiz. Bandang 2:00 ng madaling araw, nasa kasarapan na ng tulog ang mga pagod at puyat na tauhan ng peryahan sa isa sa mga bayan sa nasabing lugar. Naglagay si Lando ng tabing na trapal sa likod ng isang booth. Doon sila natutulog ng kanyang pinsan na si Patrick. Pareho silang operator ng rides. Ang iba nilang kasamahan ay nasa truck at may maliit na kubo naman na itinayo para sa kanilang amo na sina Nestor at Freda. Halos 1 dekada nang nagpapalipat-lipat ng lalawigan ang mag-asawa kasama ang kanilang mga tauhan, depende kung saan may papalapit na piyesta. Samantala, bigla na lamang nagising si Patrick dahil sa biglang pananakit ng kanyang tiyan. Napakamot ulo na lamang siya nang marinig ang alulong ng mga aso mula sa di kalayuan. Aray, ang sakit. Kailangan ko nang ilabas to. Ang dilim pa naman. Nasaan na ba yung flashlight dito? Ay, talaga namang sumasabay pang pag-alulong ng mga aso. Nakakatakot tuloy. Baka mamaya may mga aswang na pag-alagala kaya lagi na lang umaalulong ang aso kapag ganitong oras na. Kuya, samahan mo naman ako. Ay, ano ba naman yan? Baho, natutulog ang tao eh. Kuya, sige na, samahan mo na ako. Tayong-tay na ako eh. Hindi ko na kaya. Ay, alam mo nasasanay ka na ng ganyan ha. Kung kailan mahimbing natulog ko, tsaka mo naman ako ginigising. Masyado ka naman nagpapatalo dyan sa kaduwagan mo. Sa itsura mo yan, kapag nakita ka ng aswang, sigurado, siyang tatakbo, papalayo sa'yo. Ay, oo na nga, sige na, ako na lang. Gusto ko lang naman magpasama, nilait-lait mo pa ako. Napakamot ulo na lamang na lumabas si Patrick at tumalon sa may bakod ng peryahan, patungo sa may mapuno at madamong bahagi. Nagpalingon-lingon ang bata at nakikiramdam sa paligid. Unti-unti nang nagtatayuan ang kanyang balahibo sa batok at braso na animoy may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Napakrus na lamang yun sabay nagdasal at nang makakita ng magandang pwesto para maibsan na ang labis na pananakit ng tiyan ay lakad-takbo niyang tinungo yun. Ay, salamat po, Diyos ko. Makabalik na nga at... Ay, pambira naman kasing tiyan to. Lagi na lamang sira eh. Pasipul-sipul pa yon habang nagmamadaling pumasok sa tarangkahan nang biglang may makita siyang malaking kulay itim na aso. Umaangil yon at namumula ang mga mata. Aswang! May aswang! Walang kasing bilis niyang nilundag ang bakod at nagtatakbo papasok sa loob ng kanilang tinutulugan. Kinuha nun ang balisong sa kanyang bag. Naapakan pa niya ang kanyang pinsan na si Lando dahil sa pagkataranta habang isinasara ng maayos ang kanilang tulugan. Ay, ano ka ba naman, Patrick? Nananadya ka ba? Kuya, sigurado ako sa nakita ko. Yung aso na nakita ko kanina sa labas. Aswang yun! Aswang! May aswang din dito, kuya!
tumigil ka na nga sa kalokohan mo. Hindi na ako natutuwa ha. Gugulpihin na kita dyan eh. Masyado ka nagpapapaniwala sa mga kwento-kwento. Kuya, hindi ako nagbibiro at lalong hindi ako nagsisinungaling. Totoong may... Matulog ka na bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo ha. Kapag sumakit ang ulo ko, lagot ka sa akin. Bumalik sa pagkakahiga si Lando na noon ay yamot na yamot pa rin sa kanyang pinsan. Samantalang si Patrick hindi na nagsalita. Umupo na lamang yun at inaalala ang kanyang nakita. Inilagay niya ang kanyang balisong sa tagiliran at nakikiramdam sa mga kaluskos sa labas. Makalipas ang ilang oras, nahiga na ang binata at hindi niya na namalayan na siya ay nakatulog na. Bandang 6:00 ng umaga, nagising si Lando sa ingay mula sa labas, samantalang si Patrick ay tulog na tulog pa rin. Lumabas yon at nakiusyoso sa mga nag-uumpukan na tao. Grabe, kawawa naman yung babae. Kung kailan naman kabuwanan tsaka pa na biktima ng aswang. Bakit naman kasi alam ng buntis nagawa pang maglalabas sa gabi? Hay nako, ang balita, naglaro ng bingo dito sa peryahan kagabi. Siguro, tinambangan pa uwi. Ang asawa pa naman niya ay nasa Maynila nagtatrabaho. Pag uwi niya, wala nang buhay ang asawa niya at wala na rin ang bata. Nako, kawawa naman. Anong oras daw ho ba nangyari? Tsaka saan? Diyan lamang sa may bandang likuran ng peryahan. Naku, kung nakita niyo lang ang lagay niya, gutay-gutay at nakalaylay pa ang bituka. Halatang yung bata sa sinapupunan ng pinuntirya ng aswang. Sus Mariosep naman, ibig sabihin, totoo nga yung nakita ni Patrick kagabi. Agad na umalis si Lando at nagmamadaling bumalik sa kanilang tulugan. Tinapik niya ang kanyang pinsan para ibalita ang nangyari. Wag mo akong papatayin! Maawa ka! Abat lokon to Hindi ako aswang Bumangon ka na dyan. Totoo nga may aswang kagabi. May nakuhang patay na buntis. Tara, tingnan natin. Ano? Ayoko nga. Ikaw na lang. Baka mamaya nagmamasid pa yung aswang at ako naman ang isunod niya. Ayoko pa mamatay. Ay, nagkataon lang na nakita mo siya pero hindi ibig sabihin gusto ka niyang biktimahin. Sa amoy mong yan, tingin mo kakainin ka nun? Nasabi mo lang yun dahil hindi mo nakita yung nakakatakot na itsura niya kagabi. Ang laki, kulay itim at pulang-pula yung mga mata. Alam mo yun, yung parang gustong-gusto niya akong lapain. Kapag naaalala ko, nanginginig pa rin talagang tuhod ko Ay, wag mo na masyadong takutin ang sarili mo. Para ka namang walang alam tungkol sa kahinaan ng mga aswang. Nakalimutan mo na ba yung turo sa atin ni Lolo Canor? Tanga. Sa sobrang takot na mararamdaman mo kapag nakakita ka ng aswang, maalala mo pa ba kung ano yung dapat gawin? Ay, pwede ba umayos ka nga? Ang pangit mo. Ay, kung sa bagay, wala ka nga palang ibang alam gawin kundi ang tumakbo sa oras ng peligro. Ano, hindi ka ba talaga sasama? Hindi na, baka lalo lamang akong matakot. Bakit ba parang kahit saan na lang tayo pumunta, lagi na lamang may aswang? Ganun talaga. Kahit saang lugar naman merong aswang, magaling lang talaga sila magtago at magpanggap bilang normal na tao. Ay, ang nakakalungkot pa, lagi na lamang buntis ang kanilang binibiktima. O siya, diyan ka na muna. Makikichismis lang ako sa labas. Bahagya lamang sumilip si Patrick at natanawan ang mga nagkakagulo pa ring mga tao. Ay, buti na lang talaga nakatakbo ko. Kung hindi, baka... Ay, naku. Baka isa na rin akong malamig na bangkay ngayon. Buong araw ay yon ang naging laman ng usap-usapan at marami ring mga tao ang nakaramdam ng matinding takot. Samantala, pinaalalahanan naman ni Nestor at Freda ang kanilang mga tauhan na mag-ingat. Minabuti rin nila na magsara na pagsapit ng 12:00. Kaya sa gabi, mas mabuti pang wag na kayo maglalabas sa loob ng tent nyo o di kaya ay maging alerto kayo. Huwag kayo matakot. Hindi naman nabago sa atin to. Isa pa, hindi naman basta-basta mambibiktima ang mga nilalang na katulad niyan sa lugar kung saan maraming tao at pwede rin nilang ikapahamak. 1 linggo na lang naman, lilipat na ulit tayo sa ibang barangay. Wala naman sigurong buntis dito sa inyo, no?
Nagkatinginan naman ang magkasintahan na sina Kiana at Abel, sabay na pataas kilay si Freda na nilapitan ang babae. "Buntis ka?" Tumango na lamang si Kiana, sabay yumuko. "Ay, huwag ka mag-alala, hindi ka naman namin pababayaan. Isa pa, nariyan naman si Abel para bantayan ka. Hindi rin naman gaano mahirap ang trabaho mo, kaya hindi ka naman siguro mahihirapan ng husto. Ilang buwan na ba yung tiyan mo?" 3 buwan pa lang naman po. Kayang-kaya ko pa naman po magtrabaho at hindi naman po masela ng pagbubuntis ko. Hindi rin po ako natatakot sa aswang. Hindi rin po ako naniniwala. Baka nga po, gawa-gawa lamang ang mga ganyan para mapagtakpan ng mga kriminal ang ginawa nila. Kaya pati mga nilalang na nananahimik, dinadamay nila. Aba, oo nga no. May punto ka dyan. Kita nyo na? Maigi pa itong si Kiana. Kahit buntis, hindi matatakutin tulad ng iba dyan. Pero, totoo ang aswang. Kitang-kita ng mga mata ko kagabi yung halimaw na posibleng pumatay sa buntis na yun. Ay, tama na yan. Sige na, mag-asikaso na kayo at maya-maya lamang ay magbubukas na naman tayo. Ayusin yung trabaho nyo, tama ng kwentuhan tungkol sa aswang na yan, ha? Tsaka huwag niyong tinatakot ang sarili ninyo. Bukas na bukas. Sahuran na naman, kaya sipagan nyo at ayusin ang trabaho para maiwasan ang aberya. Ayoko na makakita ng nag-uumpukan, ha? Nagkanya-kanya ng balik sa kani-kanilang gawain ang mga tauhan. Tulong-tulong sila sa paglilinis at pag-aayos ng mga gamit sa peryahan. Ang iba naman naghahanda ng pagkain. Nag-aambagan lamang ang mga yun at kung minsan ay kanya-kanya na lamang sa pagbili ng kani-kanilang pagkain. Pagsapit ng gabi, bandang 10:00, kapansin-pansin na hindi ganun karami ang mga tao kumpara noong mga nakaraang araw. Napabuntong hininga si Kiana, sabay umupo muna. Ang lungkot naman ng gabing to. Kapag ganito katumal, walang mangyayari. Baka mamaya magbawas na naman ng tao. At saka, isa pa sa amin na mawalan ng trabaho ni Abel. Ay, kawawa lang ang magiging anak namin. Habang nakatingin sa malayo, bigla naman siyang tinawag, nang noon ay ngiting-ngiti at bahagya pa siyang tinapik sa balikat ng kanyang among babae na si Freda. Kumusta? Ayos ka lang ba? Mukhang ang lalim ng iniisip mo, ah. Pasensya na po kayo, madam. Nalulungkot lang po ako dahil kakonti po ang tao ngayon. Masyado pong perwisyo ang haka-haka tungkol sa aswang na yan. Ay nako, oo nga. Nanibago rin tuloy ako. Lalo lamang ako nababagot kaya naisipan ko na lang na mag-ikot. Kumusta ka naman? Buti ay hindi ka maselan sa pagbubuntis mo. Sa awa po ng Diyos, hindi naman. At kung nagkataon, paano na lamang po kami ni Abel at ang batang nasa sinapupunan ko? Ay, ang hirap maging mahirap. Ay nako, maswerte ka pa rin. Maswerte kayo ni Abel. Ang batang nasa sinapupunan mo ang pinakamalaking biyaya ng Diyos para sa inyo. Alam mo, hindi lahat nabibiyayaan ng anak, katulad namin ni Nestor. Meron kaming pera at kung tutuusin, kaya naman namin bumuhay ng kahit 5 o higit pang bata. Pero wala eh. Pakiramdam ko nga noon, pinagkaitan talaga kami ng tadhana na maging magulang. Ay, pero wala naman ako magagawa. Lalo na nung tuluyan ng inopera tinanggal ang matris ko. Tinanggap ko na lang. Pero maswerte pa rin ako dahil mabait at hindi ako iniwan ng asawa ko sa kabila ng lahat. Pasensya na po, hindi ko po alam na... Ano ka ba? Wala yun. Gusto ko lang sabihin sa iyo na napakaswerte mo dahil magiging nanay ka na. Masaya naman po talaga kapag iniisip ko na magkakaanak na kami. Magiging nanay na ako. Pero natatakot po ako. Natatakot ako dahil bilang isang ina, hindi pa po talaga ako handa. Isa pa, kung nahihirapan kami ni Abel sa buhay ngayong kami pa lang, paano na lang kapag nagkaanak na talaga kami? Anong klaseng buhay ang dadanasin niya? Ayaw ko pong matulad siya sa amin, lalo na't wala naman na po kaming kamag-anak o mga magulang man lamang na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Pareho na ho kaming ulilang lubos. Ay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam mo ba nung bago mag-asawa pa lamang kami, walang-wala rin kami.
Lahat na meron kami ngayon ay talagang matagal din naming pinagsumikapan bago namin naabot. Kaya siguradong magagawa niyo rin yun ni Abel. Hindi lamang para sa sarili niyo, kundi para sa mga magiging anak ninyo. Ayaw ko na rin pong umasa na makakaahon pa kami sa kahirapan. Mula nung bata ako, araw-araw na lang yata akong sinasampal ng realidad ng buhay. Alam mo, Kiana, magtiwala ka lang, lalo na sa asawa mo na masipag at maraming alam na trabaho. Maaasahan siya sa maraming bagay, kaya siguradong darating ang araw, mabibigyan niya rin kayo ng maayos na buhay. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan niya. Alam mo, importante din na sinusuportahan natin ang mga asawa natin. Ay, alam ko naman hong marami siyang kayang gawin, pero ang problema ho ay masyado hong mahina ang loob niya. Kaya, ewan, minsan naiisip ko, mas mabuti pa sigurong ipaampun ko na lamang ang batang ito. Ha? Ipaampon? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Naku, wag naman. Ganito na lang, tutulungan ko kayo mag-asawa. Bibigyan kita ng mas madali at mas maayos na trabaho, pati na rin si Abel. Huwag niyo lamang ipapaampon ang bata, kawawa naman siya. Alam mo, sinabi ko nga sa Sir Nestor mo na kukuha kami ng kasakasama ko sa bahay. Nakakalungkot kasi lalo na kapag naiiwan ako mag-isa doon. Kaya nga, kahit hirap ako magkikilos dito ay dito ako madalas natutulog kesa naman umuwi ako dun sa bahay namin. May dalawa pang ang bakante na kwarto dun eh. Pwedeng-pwede ka ron, lalo na kapag hindi mo na kaya magtrabaho dito. Naku, saan naman ho kami kukuha ng pambayad sa upa? Kaya nga ho nagtitiis kami sa tent dahil wala naman kaming sapat na pera para mangupahan ng bahay. Hindi ko naman kayo sisingilin. Libre lang yun. Habang nagtatrabaho dito sa peryahan ng asawa mo, ligtas naman kayo ng anak mo sa bahay. Habang kaya mo pa, pwede mo akong tulungan sa ilang gawaing bahay. Wala kasi kaming kasambahay eh. Hindi naman kasi ako sanay na utos lang ng utos. Pero kung sakaling magdesisyon ka na, ipapaampun mo talaga ang bata. Sana ipagkatiwala mo na lamang siya sa akin. Hindi ka magsisisi. Ibibigay ko sa kanya ang buhay na pinapangarap mo para sa kanya. Pag-isipan mo na maigi at importante na mapag-usapan niyo ni Abel ang bagay na yan. Habang patuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa, may dumating naman na buntis kasama ang asawa nito. Agad yung binati ni Freda at Kiana. Habang naglalaro ang mag-asawa ng ring toss, ay kapansin-pansin ang tumutulong pawis ni Freda na parabang init na init at maya-maya ay napapalunuklaway na lamang dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Kiana, babalik na lang ulit ako mamaya. Medyo nangangati ang lalamunan ko at nahilo ako sa sobrang init. Sige ho, madam. Medyo maalinsangan nga ho. Masyado po pala kayong pawisin. Ngumiti na lamang ang ginang kay Kiana, pati na rin sa mag-asawa na noon ay masayang-masaya na naglalaro. Hawak ng kaliwang kamay ng babaeng buntis ang kanyang nakaumbok na tiyan na nasa 8 buwan na at hinihimas-himas pa yun. Natawa pa yun nang biglang naglilikot ang batang sanggol sa kanyang sinapupunan. Habang naglalakad papalayo si Freda mula sa booth kung saan naroon si Kiana, ay natanawan naman yon ng magpinsan na sina Lando at Patrick. Hindi man lamang natakot lumabas yung mag-asawang yan. Baka naman wala silang alam. Nako, kung ako may asawang buntis, hindi ko talaga palalabasin sa gabi. Mahirap na. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Kasi, wala ka pang ang girlfriend, may paasa-asawa ka pa na lalaman. Ano naman nakakatawa dun? Hindi pa nga sinuswerte. Tsaka choosy ako, no? Ayoko nga nung babae na bibigyan na ako ng sakit ng ulo, tsaka aanderin lang ako. Nako, ayaw ko rin ng babae na 3 times a day tinutoyo. Kailan pa nga kapag lolo ka na? Lagpas na sa kalendaryo yung edad mo, oy. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Malapit na talaga akong mapikon sa'yo, ha? Kailan nga kasi? Baka naman kasi torpe ka lang o abat. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Ikaw nga, tinitigasan na pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tuli. Pinakikailaman ba kita, ha? Kuya naman,
Baka mamaya may makarinig sa'yo. Uy, masyado ka naman pikon eh. Kamot ulong tumalikod na lamang si Patrick, sabay na patingin sa mga dalaga na dumaan at nagbubulong-bulungan. Sabay nakatingin sa kanya at pasimpleng nagtawanan ang mga yun. Naku, narinig kaya nila yung sinabi ni Kuya? Ay, nakakahiya. Pero bahala kayo dyan, basta ayaw kong... Masakit kaya yun. Hindi lang basta kagat ng langgam yun, ha? Ano, uto-uto? Makalipas ang ilang oras, bandang 12:00 ng gabi, tuluyan nang nagsara ang peryahan. Siniguro nilang nakalabas na ang lahat ng mga tao bago tumungo sa kani-kanilang tulugan. Nadatnan ni Abel ang kanyang kasintahan na si Kiana na nakatagilid habang hinihimas-himas ang kanyang balakang. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Napagod ka ba? Okay lamang ako. Nangalay lang pero maya-maya wala na rin to. Mahal, kanina pala nakita ko kayo ni Madam. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo. Anong sabi niya sa'yo? Ayun, gusto niya tayong tulungan. Nabanggit ko kasi na parang gusto ko na lang ipaampun tong bata para naman hindi na maranasan pang hirap ng buhay na dinadanas natin. Ano? Narinig mo ba yung sinasabi mo? Hindi magandang biro yan, ha? Abel, seryoso ako. Kasi alam naman nating pareho na hindi pa tayo handang maging magulang, diba? Hindi naman natin inaasahan na magbubunga ang... basta, isipin na lang natin kung ano makakabuti para sa kanya. Ano bang basihan mo ng pagiging mabuting magulang, Kiana? Sa tingin mo, ano mararamdaman ng bata kapag nalaman niya na pinampun natin siya dahil hindi natin siya kayang buhayin? Sige, ano mararamdaman niya kung kasama natin siya pero hindi natin siya mapapakain ng 3 beses sa isang araw? Na hindi natin siya mabilhan ng maayos na damit? Na hindi siya makakapasok dahil wala naman tayong permanenteng... Tama na, Kiana. Hindi natin ipapaampun ng bata. Oo, mahirap tayo. Oo, ganito ang trabaho natin. Pero hindi ibig sabihin wala nang ibang paraan para buhayin ko ang anak natin. Hindi mo ba nakikita ang pagsusumikap ko? Hindi mo ko naiintindihan. Talagang hindi kita maiintindihan. Kasi ako kahit anong mangyari, hindi ko kayang ipamigay ang sarili kong anak. Hinding-hindi, Kiana. Mababakas ang sakit at galit sa mukha ni Abel na tumalikod na lamang, sabay lumabas at nagpahangin. Nagulat naman yon nang tumambad sa harap niya ang noon ay nakangiti na si Freda. Madam, kayo po pala. Ano pong ginagawa niyo dito? Naglalakad-lakad lang. Nakaidlip na kasi ako kanina kaya ngayon ay hirap naman ako makatulog. Ikaw, bakit parang problemado ka? Nagkasagutan lamang po kami ni Kiana. Sabi ko naman sa kanya na hindi ka papayag. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko ulit siya tungkol sa bagay na yan. Kung ako sa kanya, papayag na lamang ako sa inaalok ko sa kanya. Mas maigi na yon kesa naman ipaampun niya ang bata. Isa pa, handa naman kami mag-asawa na tumulong sa inyo. At inilahad ng ginang ang napag-usapan nila ni Kiana. Mas gumaan ang loob ni Abel dahil nababatid niyang hulog ng langit sa kanilang mag-asawa ang inaalok na libreng paninirahan nila sa bahay ng mga yon habang nagtatrabaho siya sa peryahan. Salamat po sa alok ninyo. Ay sige na, baka hinahanap na ako ni Nestor. Basta, kapag nakapagdesisyon na kayong dalawa, sabihan niyo lamang agad ako, ha? Magpahinga ka na rin at siguradong pagod ka na. Nakangiting tumalikod si Freda at sinundan pa yon ng tingin ng binata. Mula nang naging tauhan siya sa peryahan ay matagal niya na ring alam na likas na matulungin si Freda at Nestor kahit pa kapwa may pagkastrikto yon pagdating sa trabaho. Nung kalmado at nakapag-isip-isip na siya, ay pumasok na si Abel sa kanilang maliit na silid-tulugan, na yari lamang sa trapal at may sapin na plywood ang higaan at isang makapal na kumot. Mahimbing nang natutulog si Kiana nung mga oras na yon. Naaawa siya sa lagay ng kanyang asawa. Ay, patawarin mo ko. Alam kong nahihirapan ka lang sa sitwasyon natin ngayon kaya ka nagkakaganyan. Huwag kang mag-alala, konting tiis na lang.
Sa tulong nila, Madam Freda, hindi mo na kailangan magtiis dito. Kayo ng anak natin. Kung kailangan kong pagtrabahuhan ng buong buhay ko, kapalit na mas komportableng buhay niyo ng anak natin, gagawin ko. Mahal na mahal kita. Kayo ng baby natin. Marahan niyang inayos ang buhok ng kanyang asawa, sabay hinagkanyon sa noo. Naalimpungatan naman si Kiana. Matulog ka na. Bukas na lang tayo mag-usap ng maayos, ha? Sorry. Bahagyang ngumiti si Abel, sabay humiga at mahigpit na niyakap ang kanyang kasintahan. Matapos ang 3 pang linggo ay lumipat na ulit sila sa isang baryo sa Karatig Bayan at doon ay muling nanumbalik ang panibagong sigla ng peryahan. Walang kinatatakutan ang mga tao katulad ng mga haka-haka tungkol sa aswang sa ibang lugar na kanilang napuntahan. Nagkasundo naman sina Abel at Kiana sa kanilang desisyon na tanggapin ang alok na tulong ng mag-asawa. Kaya naman agad nang isinama si Kiana at Abel na mag-asawa sa kanilang bahay. Inayos nila at nilinisan ang kanilang magiging kwarto doon. Habang inaayos ang gamit ay kinumusta naman ni Freda ang magkasintahan. Nagustuhan niyo ba? Pasensya na't medyo napagod kayo sa paglilinis pero kita nyo naman, maganda at bago pa. Hindi ko lang maasikasong linisin na maayos ang buong kabahayan dahil sa laki nito. Salamat po, Madam. Mahal, ikaw nang bahalang tumulong kay Madam sa ibang linisin, ha? Oo naman, mahal. Yan na nga lang ang gagawin ko dito eh. Nako, huwag mong problemahin ang iba pang linisin. Bawal ka masyado mapagod. Siguro, sapat lang tulungan mo ako sa paglalaba. Masarap din huya magluto, kaya pwede niyo hong ipagkatiwala ang kusina niyo sa kanya. Ay nako, maselan ako pagdating sa pagkain. Marami kasing ipinagbabawal sa akin ng doktor, kaya ako talaga mismo nagluluto ng pagkain ko. Siguro kapag nandito na lamang si Nestor, dahil yun ang mahilig kumain ng kung ano-anong putahe. Sige na, ipagpatuloy niyo na yan. Dito ka ba matutulog ngayon, Abel? Hindi po. Kailangan ko pong humabol bago magbukas ang peryahan dahil wala po ngayon yung kasalitan ko. Masama raw ho ang pakiramdam niya. Ay siya, sige. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan na mag-ina mo rito. Mas ligtas sila dito kesa sa peryahan. Alam mo naman, medyo maselan kapag buntis. Maigi na yung nag-iingat. Oo nga po, Madam. Kaya ngayon pa lang po ay sobra-sobra na ako nagpapasalamat sa inyo ni Sir Nestor. Bago umalis si Abel, ay nakaluto na rin si Kiana para sa hapunan. Kaya naman kumain muna ang lalaki. Tawagan mo na lamang ako kapag may kailangan ka o di kaya hindi magandang pakiramdam mo, ha? Sisikapin kong umuwi dito kahit 1 beses man lang sa 1 linggo. Mag-iingat ka sa trabaho, mahal, ha? Masayang kumakaway si Kiana kay Abel na noon ay nasa labas na ng tarangkahan at nag-aabang na masasakyang tricycle papunta sa paradahan ng jeep patungo sa bagong lokasyon ng peryahan. Si Freda naman hindi na lumabas nung gabing yon, kaya naisip ni Kiana na nakatulog ng maaga ang ginang, kaya maaga na rin siyang nahiga at ninamnam ang malakas na hangin mula sa electric fan at ang malambot niyang higaan nung mga oras na yun. Mula nang bata pa ako, pangarap ko na makahiga sa ganito kalambot na kama at ganito kaluwag at napakagandang kwarto. Tama nga si Madam Freda, ikaw ang swerte sa buhay namin ng tatay mo. Hindi na namalayan ng babae na siya ay nakatulog na, habang nakatagilid at nakayapos sa mahabang unan. Habang natutulog yon ay dahan-dahan namang binuksan ni Freda ang pinto at sinilip si Kiana. Agad naman yung umalis nang bahagyang gumalaw ang dalaga. Samantala, makalipas ang 3 oras mula nang makabalik sa peryahan si Abel ay kinumusta naman yon ng mga kaibigan niyang sina Lando at Patrick. O ano, pare? Kumusta naman? Ayos lang, pre.
Sa wakas, nasa maayos na kalagayan na yung mag-ina ko habang nagtatrabaho ako. Mas maigi nang dun si Kiana kaysa dito siya magtrabaho sa peryahan. Mainit at nahihirapan siya. Buti sana kung hindi siya buntis. Mabuti naman yun, Kuya Abel. Mahirap na. Alam mo na, baka mamaya may pagala-gala pa ring aswang. Mas safe na siya dun. Tama ka, pero sa totoo lang, hindi mo mapapaniwala yun sa aswang. Hindi rin yun matatakutin. Ay, grabe. Ang bait talaga ng amo natin. O siya, bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. Baka makita tayo ni boss. Nakakahiya naman. Kinabukasan, 5:00 ng hapon, napansin ni Kiana na nakabihis si Freda at mukhang may lakad. Madam, aalis po kayo? Oo, saglit lang naman ako. Gusto ko lang bumisita sa peryahan. Mukhang masaya dahil kabilugan ng buwan kaya siguradong maraming pupunta doon. Ikaw na munang bahala dito, ha? Sige po, ingat po kayo. Anong oras po kayo uuwi? Hindi ko lang sigurado kung anong oras. Huwag ka mag-alala, may dala naman akong susi kaya hindi mo na ako kailangan pang hintayin. Pakisara na lamang na maayos ang pinto at bintana, ha? Sige po, ako na po ang bahala dito. Nagmadali nang lumabas ang ginang at sumakay sa kanyang kotse. Kumaway pa yon kay Kiana bago tuluyang isinara ang bintana ng sasakyan. Agad naman nang isinara ng babaeng buntis ang pinto sa harapan at maging sa kusina ng bahay. Isa-isa rin niyang tiningnan ang mga bintana pati na rin ang nasa 2 palapag. Pagkatapos ay naghapunan na yon at tumungo na sa kanyang silid. Tinawagan pa muna niya si Abel bago siya natulog. Sige na mahal at may gagawin na ako. Ingat ka dyan ha. Mag-iingat ka palagi. I love you. Opo, I love you too. Miss na kita. Bye. Makatulog na nga. Samantala, bandang 11:00 ng gabi, isang babaeng buntis ang nagtanong kay Patrick kung nasaan ang CR. Agad niya namang itinuro sa babae ang daan papunta roon. Kapansin-pansin na ihing-ihi na yon dahil pilit nung binibilisan ang paglalakad kahit paika-ika dahil sa malaki na ang tiyan at halatang kabuwanan na. Ilang sandali lamang ay nakita rin ni Patrick ang nagmamadaling si Freda na animoy sinusundan ang babae. Si Madam ba yun? Nandito pala siya. Kuya Lando, nakita mo ba si Madam kanina? Hindi naman, pero ano naman ang nakakagulat kung nandito siya kanila naman tong peryahan. Anumang oras pwede siyang pumunta rito. Ay, iba talaga kapag tumatanda na, pasungit na ng pasungit. Nagtatanong lang naman ako Ay, bahala ka nga dyan. Hoy, sandali lang naman. Hoy, ilang beses ko bang kailangan sabihin na bawal sumakay ng hindi pa pinapapasok? Pambira naman talagang titigas ng ulo. Nako, insan, sige lang. Kapag nakahanap ka ng katapat dyan, ewan ko lang sa'yo. Habang pinagmamasdan nun at pasimpleng pinagtatawanan ang kanyang Kuya Lando, ay napalingon yon nang may marinig na sigaw mula sa di kalayuan. Nasisiguro niyang malapit yun sa may CR, kaya naisip niya na posibleng nanganak nang wala sa oras ang babaeng buntis na dumaan kanina. Ngunit ilang sandali pa, may 2 bata na nagtatakbo, umiiyak at sumisigaw na animoy takot na takot. May aso! Kinain ng aso yung buntis! Buntis? Sigurado ba kayo sa nakita nyo? Opo, malaking aso na kulay itim. Ay naku po, Diyos ko! Yung asawa ko! Walang kasing bilis na tumakbo ang lalaki at pagdating sa nasabing lugar, nadatnan niya ang nakahandusay niyang asawa sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Nakalabas ang bituka at warak na warak ang kanyang tiyan. Asawa ko! Sino may gawa nito sa'yo, asawa ko? Samantala,
Nag-uwian ang mga tao matapos mabalitaan ang nangyari dahil sa sobrang takot. Ilan sa mga matatanda ang nagsabi at naniniwala na posibleng aswang ang may kagagawan noon. Grabe, nakakakilabot naman ang mga nangyayari. Buti na lang at wala dito si Kiana. Hindi talaga ligtas ang lugar na to para sa kanya. Ay, kawawa naman. Parang sunod-sunod ng ganitong pangyayari. Nakakatakot na, no? Hoy, Patrick! Ano? Bakit pa hindi ka mapakali dyan? Ano kasi, kuya kanina lang kausap ko yung babaeng buntis tapos magkasunod lang sila ni Madam. Teka, nasaan na nga ba si Madam? Nakita niyo ba siya? Aba, kanina mo pa hinahanap si Madam Siguro? Ay, yung ulo mo talaga, Kuya Lando. Kung hindi mainitin, saksakan ng dumi ko mag-isip. Hindi ako maaari magkamali. Sigurado nakita niya nangyari sa buntis dahil magkasunod lang sila. Pero, nasaan na kaya yun? Imposible naman kung namamalikmata lang ako. Ay! Bandang 2:00 ng madaling araw, habang nasa biyahe sina Nestor at Freda pauwi sa kanilang bahay, mabilis na pinaharurot ng lalaki ang sasakyan. Nestor, ano ka ba? Gusto mo na bang mamatay, ha? Gusto mo bang mabangga tayo? Alam kong galit ka, pero... Pero ano? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi mo na ba talaga kayang kontrolin ang sarili mo, ha? Hindi ka na ba talaga makapaghintay? Gumagawa naman ako ng paraan, Hindi ko naman ginusto nangyari. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan Hindi mo maintindihan kung ano ang pakiramdam. Sinusubukan ko naman pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Nanghihina ako, gutom na gutom, uhaw na uhaw, at nawawala ako sa sarili kapag naamoy ko ang halimuyak ng sanggol. Napakasarap, Nestor. Tingnan mo, malakas ako ngayon at ang balat ko mas lalong kumikinis. Huwag ka na magalit, pakiusap. Patawarin mo na ako. Ayoko na mauulit pa to, ha? Hindi lang negosyo natin na maapektuhan. Pati ikaw, ang kaligtasan mo ang inaalala ko. Pinoprotektahan lang naman kita. Walang pwedeng makaalam sa totoong pagkatao mo. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta sa peryahan, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Pero... Hanggat may nakikita kang buntis, matutokso't matutokso ka lang. Makinig ka sa akin. Huwag mo nang hintayin pa na mahuli ka ng mga tao. Hindi na lamang umimik pa si Freda nung mga oras na yun. Tumingin na lamang siya sa labas ng salamin, sabay ngumisi nang maalala ang manamis-namis panglasa ng dugo ng sanggol. Kung pagbabawalan niya ako, ilang buwan pa ang titisin ko bago ko tuluyang makakatikim ng dugo at sanggol. Ay! Kinabukasan, maaga pa lamang naririnig na ni Kiana na nagwawalis at nagdidilig na ng mga halaman si Freda. Good morning po, Madam. Ang aga niyo naman pong magising. Anong oras po ba kayo nakauwi kagabi? Good morning, Kiana. Siguro madaling araw na rin. Hindi ako makatulog na maayos kaya bumangon na ako agad. Nalipasan siguro ako ng antok. Ganito siguro kapag medyo nagkakaedad na. Puyat pa po kayo sa lagay na yan? Ang ganda-ganda niyo ho ngayon, Madam. Parang hindi naman po kayo tumatanda. Mas bata pa nga po yung kutis niyo kaysa sa akin Naku, ikaw talaga? Binobola mo pa ako? Ay, siya nga pala, huwag mo na akong tawagin, Madam. Ate na lang. Hindi na rin naman iba ang tingin ko sa'yo. Salamat po, ate. Tulungan ko na po kayo. Ako na po magdidilig sa iba pang halaman. Habang nagdidilig si Kiana at bahagyang hinihimas-himas ang medyo nakaumbok niyang tiyan, ay masayang-masaya naman si Freda. Hindi na siya makapaghintay sa paglaki ng sanggol na nasa sinapupunan ng babae. Ate, pawis na po kayo. Buti pa, pumasok na po kayo sa loob. Ako na lamang po ang bahala dito. Ayos lang naman. Gustong-gusto ko nga ito Masarap sa pakiramdam kapag pinagpapawisan. Tapos, busog na busog din ang pang-amoy at mata ko. Ho?
Ang ibig kong sabihin ay, busog na busog ang mata at ilong ko sa ganda at bango ng mga bulaklak ng halaman ko. Oo nga po ate, ang gaganda at ang lulusog ng mga halaman ninyo. Ang bango rin po ng halimuyak. Wala nang mas babango pa sa halimuyak ng sanggol na nasa sinapupunan mo, Kiana. Napakabango. Samantala. Alam mo, kagabi ka pa hindi mapakali. Ano ba problema mo, ha? Ay, iniisip ko lang din yung nangyari kagabi, kuya. Iba talagang kutob ko tungkol kay Madam eh. Kasi mula nung nangyari yun kagabi, hindi ko na ulit siya nakita. Sa tingin ko talaga, siya ang aswang. Yun ba? Medyo delikado yung iniisip mo, Brad. Baka mawalan tayo ng trabaho nang wala sa panahon dahil sa kalokohan mong yan. Hindi basta kalokohan lang to, kuya. Isipin mo, hindi tayo tinatantanan ng aswang. Kahit saan tayo pumunta, may bagong biktima. Imposible naman na may aswang sa bawat lugar na nililipatan natin. Kung hindi siya, nasisiguro ko na isa sa mga kasamahan natin ang aswang. May punto ka naman dyan. Teka, ang aswang malalapit sa mga buntis. Tapos, teka, naalala mo ba si Joy-Joy? Yung dating nababantay sa ticket booth? Di ba nung nabuntis yun, inampun yun ni Madam? Tapos, mula noon, yun nga rin ang naaalala ko, kuya. Paano kung hindi naman totoo na ninakawan sila? Paano kung kinain niya rin si Joy-Joy tulad nung iba pang mga naging biktima? Kung ganun, kailangan natin makasiguro kung totoo nga ang hinala natin. Kung sakali man, kailangan natin matimbrehan si Abel. Kung hindi, mapapahamak si Kiana at ang batang nasa sinapupunan niya. Kailangan natin ng tulong ni Lolo. Mabuti pa puntahan natin habang may oras pa tayo ngayon. Eksakto namang malapit sa lugar na yon ang baryo kung saan nakatira ang kanilang Lolo Canor. Matapos kumain ng almusal ay bumiyahe ang dalawa papunta roon. Kalahating oras din ang inabot ng kanilang biyahe sakay ng tricycle. Tuwang-tuwa naman ang matanda nang makita ang kanyang mga apo. Buti naman at naalala niyo pa kung dalawin mga lintik kayo. Akala ko ay nakalimutan niyo na ako. Ang dami ko nang naipon na kwento sa inyo. Teka, ano nga palang sadya niyo at bigla kayong napadpad dito? Anong kailangan niyo? Pera? Wala ako niyan, ha? Alam niyo naman na gwapo lang at mahusay sa pakikipaglaban itong lolo ninyo. Pero wala akong pera. Lolo, ano po kayang pwede naming gawin para mahuli o malaman na aswang yung isang nagpapanggap na normal na tao? Abat, bata pa lamang kayo naikwento ko na sa inyo ang tungkol sa bagay na yan. Nakalimutan niyo na? Alam mo, noon ang mga aswang ay nagtatago halos ayaw masinaga ng araw. Pero sa ngayon, masyado na rin sila mapangahas, tuso at mapagpanggap. Pero mapapansin mo rin yun sa kilos nila. Siyempre, maglalalapit sila sa taong gusto nilang biktimahin. Buntis, sanggol, at may mga malubhang karamdaman. Yun ang kanilang gustong-gusto. Pero depende pa rin sa aswang dahil may mga aswang na mas nasasabik naman sa mga patay. Marami sila, iba-iba, pero lahat sila ay mapanganib at handang pumaslang para lamang makuha ang kanilang gusto. Kung ganun, pwedeng tama nga ang kutob ko. Ito. Kailangan niyo ito para malaman kung may aswang sa paligid o aswang ang kausap ninyo. Naglalaman ng botelyang ito ng langis at orasyon. Kapag nasa malapit ang aswang, iinit at kukulo ito. Kailangan talaga natin makausap si Kuya Abel para maprotektahan niya si Ate Kiana at saka yung anak nila. Inilahad ng magpinsan ang sunod-sunod na pangyayari at iba pang dahilan ng kanilang paghihinala kay Lolo Canor. Posibleng ang isang patibong lamang ang pagtulong niya sa kasintahan ng kaibigan ninyo. Marahil naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon para kainin ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Heto ang kwintas. Kailangan niyo ito maibigay sa kanya. At ito, kailangan niya ito maikabit sa damit niya para hindi magalaw ang sanggol. Ay, mga masasamang nilalang nga naman oo. Hahamakin ang lahat, makapambiktima lamang. Mahirap talagang tumanggap ng tulong sa kung kani-kanino lang at maaaring buhay ang maging kapalit na kabayaran. Maraming salamat ho, Lolo.
Malaking tulong ho ito para matulungan ang kaibigan namin. Hindi na rin po kami magtatagal at kailangan na po namin kumilos sa lalong madaling panahon, bago pa po mahuli ang lahat. Sige na, lumakad na kayo at balitaan nyo na lamang ako. Kung kakailanganin nyo ang tulong ko ay sabihan nyo ako agad. Alam nyo naman, wala akong inaatrasan. Wala pang aswang na hindi ko napapasuko at napapasuka. Kung hindi niya tatalikdan ang kanyang pagiging aswang, ako ang hahatol sa kanya ng kamatayan. Sige na, mag-ingat kayo. Bilang isang antingero, malakas ang kakayahan kong labanan sila, ngunit alam ko rin kung gaano sila kalakas. Hindi sila madaling kalabanin, lalo na ng mga normal na taong katulad ninyo. Lalo na kapag masyadong lalamya-lamya at duwag. Hindi ba, Patrick? Lolo naman, sinasabi niyo po bang duwag ako? Gusto mo pa bang sabihin ko sa'yo kung ilang beses mo na akong tinakbuhan kapag nakikita mong hawak ko ng talbos ng bayabas at labaha? Ay, ilang taong ka na ba lintik ka? Maigi ata riyan ay itak na, o kaya naman ay papalakulin ko na lang. Ay, Kuya Lando, tara na nga. Anong oras na Baka hinahanap na tayo ng mga kasamahan natin. Ang sabihin mo, hindi mo na kaya yung sinasabi ni Lolo. Ay, nako. Ano? Gusto mo, hawakan ko, o kaya itali natin tapos. Kunwaring hinawakan ni Lando ang kanyang braso at si Lolo naman ay kukunin ang kanyang palakol. Kuya, bitiwan mo nga ako! Lolo! Ay, naku ka, Patrick, ka talaga. Hindi ko maintindihan kung saan mo minanay ang kaduwagan mo. Sige na, takbo na! Kapag naabutan kita, yari ka sa akin! Walang kasing bilis na kumaripas ng takbo si Patrick at halos mamatay naman sa kakatawa si Lando. Aray ko! Ay, tawa ka ng tawa dyan masyado. Anong balita sa'yo? Hanggang ngayon ba'y wala ka pa rin isang babaeng naloloko? Napakahina mo naman, lintik ka. Hindi ka ba marunong manligaw? Ay, ito nga ho palalo, panggastos nyo. Babalik na lang po kami sa susunod na araw. Abat, ayos mukhang dinaan ako sa suhol. Makakatikim na naman ang alak mamaya. Mabilhan nga ng tsoknat yung darling ko na makadalaw bukas at puros na lamang pagpapaanak ang inaasikaso. Nakalimutan na yata ako. Aba, sakto, mansari namin bukas. Kinagabihan, hinihintay ni Lando at Patrick na pumunta si Freda sa peryahan, ngunit bigo silang makita yon. Araw-araw ding kinakausap nila si Abel at kinukumusta si Kiana. Hindi pa nila masabi ng diretso ang kanilang hinala dahil wala pa silang sapat na batayan ng mga oras na yon. Makalipas ang 3 araw, bandang 3:00 ng hapon, nagulat sila nang makita si Kiana. Naisipan kasi nung dalawin ang mga dating katrabaho at kaibigan sa peryahan. Kiana, kumusta ka naman sa bahay nila, madam? Medyo malaki na yung tiyan mo Oo nga ang bilis ng araw. Ilang buwan nilang manganganak na rin ako. Sana nga hindi ako mahirapan Buti na lang talaga, napakabait nila, madam. Pareho sila mag-asawa. Napakalaking tulong ang pagpapatira niya sa akin sa bahay nila. Ikumusta mo na lang kami kay madam? Ilang gabi ko na yata siyang hindi nakikita Masama ang pakiramdam niya mula kahapon. Nangihina raw siya kaya, ayon, nagkukulong sa kwarto. Nanghihina? Madalas siyang hindi nagpapakita kapag tapos ng kabilugan ng buwan. Sabi ni Lolo, kapag walang biktima, hindi nakakakain ng sariwang karne at hindi nakakatikim ng dugo, manghihina talaga sila. Tama. Kaya na, alam kong hindi ka naniniwala sa aswang pero kapag buntis ka, importante na may pangontra ka para maprotektahan mong anak mo at hindi ka rin mahirapan sa panganganak. Eto, galing to sa lolo naming antingero. Kayo talaga, ang dami niyong alam. Pero salamat dito Isusuot ko na at baka sakaling swertehin ako. Maiwan ko na muna kayo. Pupuntahan ko lang ang iba nating kasamahan dito. Namiss ko na rin kasi sila Pagkatalikod ni Kiana, maya-maya ay dumating naman si Abel at nakangiting iniabot ang isang baunan na may laman na ulam. Wow! Ang sarap nito Saan galing to? Dala ni Kiana. Nakita niyo na ba siya?
Oo, kaalis lang. Nakakwentuhan nga namin eh. Sasabay ako sa kanila ni Sir Nestor mamaya sa pag-uwi. Pahinga muna ako bukas. Namimiss ko na ang asawa ko at sasamahan ko rin siya magpatingin sa doktor. Ay, siya nga pala, Abel. Eto, dalhin mo to. Ibigay mo to kay Kiana ha. Ilagay mo dun sa kwarto niya para malaman niya kung may aswang na umaali-aligid sa kanya. Ay, sige, pasimple ko na lang na ilalagay at alam niyo naman yon. Medyo mahirap kumbinsihin pagdating sa mga ganyang usapin. Ipaliwanag mo pa rin sa kanya. Alam mo namang maigi na'y may alam para makapag-ingat at alam ang gagawin kapag nasa oras ng peligro. Salamat mga pre ha. Sige na, kumain na kayo habang mainit-init pa yan. Salamat ulit dito pre ha. Samantala, bandang 6:00 ng gabi, nang hihina pa rin at uhaw na uhaw si Freda na bumangon at lumabas sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang mga ilaw at halos lumawa na ang kanyang mga mata sa sakit dahil sa pagkasilaw. Sa halip na sa kusina yun pumunta, ay pumasok yon sa kwarto ni Kiana. Sinisinghot-singhot ang amoy ng kwarto, lalo na ang damit na labahin na nakalagay sa basket. Hindi pa yun nakontento, kinuha ang kumot at sabik na inaamoy at niyayakap yon. Nasaan na ba kasi si Kiana? Kailangan kong malanghapan lamang ang sanggol para gumanda ang pakiramdam ko. Anong oras na? Wala ba siyang balak umuwi? Parang hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Gustong-gusto ko nang tikman ng batang nasa tiyan niya, kaysa naman manghina ako ng ganito. Hindi mapakali at nagpalakad-lakad lamang si Freda sa sala, sabik na nag-aabang sa pag-uwi ng babaeng buntis. Bandang 12:00 ng gabi, narinig niya ang busina ng sasakyan ng kanyang si Nestor. Malayo pa ay pakinig niya na rin ang tibok ng puso ng sanggol at ang napakabangong halimuyak noon. Napakunot noo siya nang makita si Abel na bumaba ng sasakyan at inalalayan si Kiana. Ilang sandali pa, agad na ring tumungo sa kanilang kwarto ang magkasintahan. Napailing-iling naman si Nestor nang mapansin ang hindi maipintang muka ni Freda. Kahit hindi mo sabihin, alam ko ang tumatakbo dyan sa isip mo. Nababasa kong kilos at mga tingin mo kanina kay Kiana. Masyado pa maaga, Freda. Huwag kang magpadala dyan sa... Bakit palagi mo na lang akong pinagbabawalan sa gusto ko? Hindi mo ba nakikita? Nagugutom ako, nauuhaw at... Bumili ako ng sariwang karne at dugo ng baboy. Yun ang munang pagtiyagaan mo. Hindi pwedeng sanggulagi ang pupunteriyahin mo. Ay, ang laki-laki na ng kasalanan natin sa Diyos, Freda. Hindi ko alam kung tama bang umabot tayo sa ganito. Nahihirapan na rin ako. Natatakot ako para sa iyo, para sa atin. Kailangan na natin makahanap ng paraan para matakasan ang sumpa ng pagiging aswang. Kasalanan ko ito. Kung hindi sana tayo nagtiwala sa matanda na lumapit sa atin noon, hindi ka sana magkakaganyan. Dahil sa kagustuhan natin magkaanak, ginawa natin ang lahat. Isang dekada ang nakalipas. Isang matandang albularyo ang kanilang nakilala sa labas ng simbahan, kung saan madalas silang nagsisimba. Palagi nilang nakakakwentuhan ang matanda dahil madalas na tumatambay yun sa may labas ng simbahan at nagtitinda ng iba't ibang langis na nakalagay sa butilya. Hanggang sa maikwento ni Freda ang pinagdadaanan nilang mag-asawa. Minsan, inanyayahan nun si Freda para hilutin at painumin ng kung ano-ano. Makalipas ang mga araw, napansin ni Nestor ang pagbabago sa kanyang asawa. Naging maselan yon sa pagkain at nung una ay inakala niyang naglilihi lamang. Hanggang sa madatnan niya yon na kumakain ng hilaw na karne. Hinanap nilang muli ang matanda, ngunit mula noon ay hindi na yon nagpakita pa sa kanila.
hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan at doon ay nagsimula na siyang magpalit-anyo at naghanap ng mabibiktima. Doon nila napagtanto na isang aswang ang matandang albularyo na kanilang nakilala at sinadya nung gawing aswang ang kanyang asawa. Samantala, inilabas ni Abel sa kanyang bulsa ang botelya dahil nakaramdam siya ng pang-iinit. Inilapag niya yon sa ibabaw ng mesa at nagkatinginan sila ni Kiana. Ano yan? Bakit kumukulo at saan ba nanggaling yan? May aswang, Kiana. Siguradong may aswang sa paligid. Ay, matulog na nga tayo. Kung ano-ano natututunan mo sa magpinsan na yon eh. Kanina lang itong binigay nila sa akin. Mahal, wala namang masama mag-ingat. Lalo ka na. Alam mo naman nitong nakaraan, sunod-sunod ang mga nabibiktima. Hindi man sigurado pero posibleng ang totoo ang mga aswang. Kaya mag-iingat ka palagi. Lalo na kapag mag-isa ka lamang dito. Huwag mo akong alalahanin. Alam ko naman kung paano poprotektahan ang sarili ko. At sinisiguro ko sa'yo na hindi ko pababayaan ang anak natin. Kaya nga sinuot ko pa rin tong kwintas na binigay sa akin ni Kuya Lando eh. Ano, okay na? Huwag ka na mag-alala. Matulog na tayo at... ay, naantok na ako. Mula nung gabing yun, nagtataka si Kiana kung bakit walang tigil ang pagkulo ng langis sa loob ng bote. Minabuti niya na lamang itago yon dahil kinakabahan siya kapag nakikita niya. Samantala, masyado namang abala si Abel sa trabaho kaya naman halos hindi makausap ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa peryahan. Gusto niya kasing makaipon ng pera bago manganak si Kiana. Pagsapit ng sumunod na kabilugan ng buwan, galing sa banyo noon ang babae nang marinig ang pagkalampag mula sa kwarto ni Freda. Sakto namang nakabukas ng bahagya ang kanyang silid, kaya sumilip siya doon. Laking gulat niya na sa halip na si Freda ang kanyang nakita ay isang malaking kulay itim na aso ang nasa kama nito. At nasa sahig naman ang mga kasuotan noon. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang umatras habang hawak ang kanyang tiyan at nagmadali nang pumasok sa kanyang kwarto at isinara yon. Ramdam niya rin ang pag-init ng kanyang kwintas. Agad niyang tiningnan ang langis na kanyang itinago. Halos maubos na ang laman ng botelya dahil sa malakas na pagbulwak ng langis. Aswang! Totoo sila! Isa siyang aswang! Anong binabalak niya sa amin ng anak ko? Diyos ko! Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi niya dapat kami mabiktima. Kailangan kong humingi ng tulong. Tama! Kailangan kong tawagan si Abel! Agad niyang tinawagan ang kanyang kasintahan at ipinaalam niya ang kanyang nakita. Kaya naman natatarantang bumangon yon at pinuntahan ni Abel ang 2 taong makakatulong sa kanya para iligtas ang kanyang kasintahan. Hindi naman nagdalawang isip sina Lando at Patrick na tulungan ang kanilang kaibigan. Dahil alanganing oras na wala silang masakyan, kaya tinawagan nila si Mang Kanor at sinundo sila ng luma nitong tricycle. Buti na lamang ay nataon na nasa bahay yun ng kasintahan nitong kumadrona, kaya ilang sandali lamang ay nakarating din agad yun sa kanila. Sumakay na kayo! Bilisan niyo't baka kung ano pa mangyari sa nobya mo! Malilintikan sa akin ang aswang na yon. Isa sa mga tauhan naman ang naging saksi nung mga sandaling yun. Inakala tuloy noon na nagnakaw at tumatakas ang 3 niyang kasamahan sa trabaho, kaya pinuntahan niya si Nestor sa silid tulugan noon kapag tinatamad na umuwi sa kanilang bahay. Boss Gising, pasensya na po pero masama po ang kutob ko. Mukhang ninanakawan ho kayo ni Abel, ni Lando at ni Patrick. May sumundo po sa kanilang tricycle. Naglolokohan pa nga sila tungkol sa aswang eh. Aswang? Teka,
Dito ka lang. Susundan ko sila. Nagmamadaling sumakay si Nestor sa kanyang kotse para maabutan sina Abel. Masama ang kutob ko. Posibleng alam na nila ang totoo. Hindi maaari. Hindi niyo pwedeng saktan ang asawa ko. Samantala, Wala na bang ibibilis to? Kailangan na nating magmadali. Aba, kung sa tingin mo mas mabilis ka makakarating doon kesa sumakay dito, mauna ka na sa amin. Nakikisakay ka na nga lamang nagrereklamo ka pa. Huwag kayo mag-alala, basta suot niya ang kwintas, hindi siya masasaktan ng aswang. maya-maya natanawan nila mula sa may likod ang noon ay umaarangkadang sasakyan ni Nestor, dahilan para mabahala sila, lalo na nang walang tigil silang binubusinahan noon. Inunahan sila ni Nestor, sabay hinarang at tinutukan ng baril. Anong pinaplano nyo? Kung ano man ang binabalak nyo, sisiguruhin kung hindi kayo magtatagumpay. Hoy! Sa tingin mo masisindak mo kami sa baril na yan? Huwag mo akong susubukan! Sige, iputok mo! Ano? Tingnan natin kung kaya akong tapusin ang mga bala mo at ipapatikim ko rin sa'yo kung sino ako at anong kaya ng matandang antingero na kinakalaban mo. 3 sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw nung mga sandaling yun. Ngunit ang ipinagtataka ni Nestor ay kung paanong hindi tinatablan ang matanda at ang mga kasamahan nito. Ha? Paano nangyari yon? Anong klaseng nilalang ka? Hindi mo na kailangang malaman pa. Pero dahil mapangas ka at sagabal ka sa aming plano, ito ang dapat sa'yo. Bigla na lamang natumba at nawalan ng malay si Nestor matapos bumulong sa hangin si Mang Kanor. Anong nangyari sa kanya, Lolo? Pinatulog ko lamang yan. Ipasok nyo na sa kotse niya at mukhang uulan. Kawawa naman, baka sipunin. Samantala, Kiana, gising ka pa ba? Buksan mo naman itong pinto. Alam ko na naririnig mo ko. Sige na, buksan mo itong pinto. patuloy na kinakalampag ni Freda ang pinto at pilit na pinabubuksan yun. Rinig na rinig noon ang tibok ng puso ng bata na nasa sinapupunan ni Kiana, at parang nawawala yon sa sarili dahil sa sobrang natatakam sa kanyang naririnig. Anong gagawin ko? Abel, nasaan na kayo? Tulungan mo kami ng anak ko, Diyos ko. Kayo na po ang bahala sa amin. Iligtas niyo po kami. Ilang sandali lamang, nagulat si Kiana nang gumalaw ang doorknob at bumukas ang pintuan. Bumungad sa kanya ang nanlilisik na mata at nakausling mga pangil ni Freda. Talagang pinahihirapan mo pa ako. Ate, maawa ka sa akin. Huwag mong gawin sa akin to. Maawa ka. Ako ang nagmamayari sa batang nasa sinapupunan mo, Kiana. Mula nung sandaling tinanggap mo ang alok ko, hindi mo na siya pag-aari. Hindi ba't hindi mo naman siya kayang buhayan? Napakasama mo. Nagtiwala ako sa'yo. Akala ko mabuti kang tao at gusto mo kaming tulungan. Isa kang halimaw. Dapat lang na hindi ka bihiyaan ng anak dahil demonyo ka. Hindi mo masasaktan ang anak ko at hindi mo siya makukuha sa akin. Halimaw! Hawak ang kwintas, iniharap yon ni Kiana kay Freda, dahilan para mapaatras ang babae na animoy takot na takot. Oh, alisin mo yan! Itapon mo yan! Ang init! Anong ginagawa mo sa akin? Kumagana nga ang kwintas na ito. Ito siguro ang dahilan kung bakit iniiwasan niya ako nitong nakaraang araw. Habang hawak ni Kiana ang kwintas, ay biglang nagpalit anyo si Freda bilang isang itim na aso. Sinugod sabay kinagat yon sa may kanang braso, dahilan para mabitawan ang kwintas at tumilapon yon sa malayo, dahil pinuprotektahan ni Kiana ang kanyang tiyan sa muling pagsugod noon. Ramdam niya ang kirot ng kanyang sugat, takot at kawalan ng pag-asa,
hanggang sa marinig niya ang mga paparating na mga tao. Kiana, mahal! Bago pa man makarating ang binata sa kwarto, sinalubong na yun agad ng aswang, na noon ay nakaanyong aso pa rin. Yan nga nakita ko nung gabing yun. Anong gagawin natin? Huwag kang lalapit sa akin. Diyan ka lang. Sasaksakin kita nitong balisyong ko. Subukan mo lang lumapit. Ah! Sinunggaban, sabay kinagat sa may hita ng aswang na yon si Patrick. Nang makita ang pagtilamsik ng dugo, ay nahimatay yon at agad naman sinalo ni Lando. Aba, matapang nga ang aswang na ito Pagsisisihan mo na pinakailaman mo ang apo ko. Sige, ako ang harapin mo. Lumapit ka sa akin. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa mapagod at manghina ang aswang. Sinabayan niya yon ng orasyon at tinutukan ng benditadong karit ang noon ay nanghihina at nasa normal na nitong anyo. Mamili ka. Tatalikdan mo ang pagiging aswang o tutuluyan kita. Sagot! Hindi mo ako magagawang patayin. Sa akin lang ang batang... Hinugot ni Mang Kanor ang buntot pagi at hinampas yon ng 3 beses. Umatungal yon sa sakit at namimilipit habang tila nasusunog ang sugat na dulot ng malakas niyang paghampas. Sinuutan ni Mang Kanor ng 1 kwintas na nagmula sa kanyang bulsa si Freda. Ano, lalaban ka pa? Kaya mo pa? Kung ako sa'yo, susuko na lamang ako. Yan ay kung gusto mo pang makita ang asawa mong hambog. Huwag niyo akong papatayan. Pakiusap. Tulungan niyo na lang ako maging normal. Hayaan niyo akong mabuhay at makasama ang aking asawa. Lumabas naman si Abel mula sa kwarto, akay si Kiana na noon ay tumutulo pa rin ang dugo na nagmumula sa sugat sa kanyang braso. Sige na, Abel. Ilayo mo na muna dito ang kasintahan mo. Sumakay na kayo sa tricycle at ako nang bahala dito. Kailangan ko muna masiguro na hindi na siya makakapambiktima pa ng iba. Patrick, hoy! Kapag hindi ka gumising, iiwan kita rito. Bahala ka! Ipapalapa kita dyan sa aswang. Kuya, ang kirot ng sugat ko. Mamamatay na ba ako? Oo, kapag hindi ka pa bumangon, mamamatay ka talaga rito. Kung hindi ka lalapain ng aswang, pwede namang kapag nadatnan ka ni Boss Nestor ay tadtarin ka ng bala sa katawan. Ano? Hirap man ay pinilit ibangon ni Patrick ang kanyang sarili at inalalayan na lamang yon ng kanyang pinsan na si Lando. Paika-ika dahil sa kagat noon sa hita. Grabe, mukhang ang laki ng kagat sa'yo Muntik na madali yung alaga mo. Sayang, nakalibre ka na sana ng tuli. Kita mo nang ang hirap na hirap pinagtatawanan mo pa. Ano ba mangyayari sa akin? Magiging aswang na ba ako? Yan ang hindi ko alam. Kung sakali, di bigla ka na lang ding magiging itim na aso. Ikaw naman ang manghahabol ng buntis. Kapag ako naging aswang, ikaw ang uunahin kong lapain. Samantala, pinatakan ni Mang Kanor sa bibig si Freda ng 1 likido na nagmula sa 1 botelya. Nagmula pa yon sa kaibigan niyang albularyo na kasakasama niya sa pagtugis ng mga aswang noong mga panahon na kasagsagan pa ng pagbibiktima ng mga yon sa kanilang lalawigan. Ilang sandali pa, namilipit sa sakit si Freda at nagpagulong-gulong habang nakahawak sa kanyang tiyan at nagsususukayon ng kulay itim hanggang sa may mailuwa na kakaibang bato. Paano mo nakuha ang bagay na ito? Paano ka naging aswang? Hindi ko naman po talaga ginustong maging aswang. Biktima lamang din po ako. Isang matandang albularyo na akala ko'y matutulungan akong magkaanak. Pero hindi ko inaasahan na magiging mas palala ang problema namin mag-asawa dahil sa nangyari sa akin. Sinubukan kong labanan ang pagiging aswang pero kahit anong gawin ko,
Hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko na kumain ng sariwang karne at uminom ng sariwang dugo. Natalo ko ng halimaw na bumabalot sa buong pagkatao ko. Malayo ka na sa pagiging aswang. Mamumuhay ka na ulit na normal kasama ang asawa mo. Gayunpaman, nakakalungkot lang isipin na hindi mo na maibabalik pa ang mga buhay na nawala. Kung araw-araw ko pong kailangang ihingi ng tawad ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko, gagawin ko. Salamat po. Sana'y mapatawad ako ni Kiana at Abel. Tinulungan ni Mang Kanor si Freda na umupo sa sofa at nagpaalam na yun. Maninibago lamang ang katawan mo, kaya makakaramdam ka ng sobrang panghihina. Pero manunumbalik din yan. Hayaan mo't sisiguruhin kung makakabalik ng ligtas ang iyong asawa. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa kanya sa nangyari, at kailangan ko ring asikasuhin si Kiana at Patrick. Malala ang tinamo nilang sugat. Sa kabilang banda, bigla na lamang nagkamalay si Nestor at agad na inalala ang nangyari. Mas lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala para sa kanyang asawang si Freda. Diyos ko, wala naman sana masama nangyari sa asawa ko. Anong ginawa sa akin ng matandang yun? Hintayin mo ako, Freda. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Nang makarating yon sa bahay, nadatnan niyang tulog ang kanyang asawa. Freda, ano nangyari? Ayos ka lang ba? May sugat ka? Sino may gawa sa nito? Oh, okay lamang ako. Bakit nandito ka? Akala ko ba'y bukas ka pa uuwi? Sigurado ka? Hindi ka ba nila sinaktan? Wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi na ako aswang. Magaling na ako, Nestor. Ano? Paano nangyari yon? Yung matandang kasama ni Abel at nung 2 pang tauhan natin kanina, tinulungan niya ako. Nailuwa ko yung batong kulay itim. Dinala niya yon dahil kailangan niya raw sunugin. Yung matandang antingero na nakainkwentro ko kagabi. Ngayon, alam na nila ang nangyari sa iyo. Hindi kaya ipagsabi nila sa ibang mga tauhan natin? Kailangan natin silang makausap. Gusto ko ring humingi ng tawad. Kailangan nating bumawi sa kanila. Bumawi? Tingnan mo nga yung mga sugat mo. Maghihilom din naman ang mga ito. Mas malaki pa rin ang takot na idinulot ko kay Kiana. Isa pa, kinailangan lang nilang gawin yun dahil kung hindi, sila masasaktan ko at baka nga mapatay ko pa sila. Samantala, matapos gamutin ang sugat ni Patrick at Kiana, pinainom din yon ng gamot ni Mang Kanor upang mabilis na maghilom ang kanilang mga sugat. Habang nagpapahinga sila sa bahay ng kasintahan ni Mang Kanor, ay naghanda naman yon na makakain para sa kanila. Paano na tayo ngayon? Wala na tayong trabaho nito. Baka ipapatay pa tayo ni Sir Nestor. Hindi mangyayari yan. Pagkatapos kong tulungan ang kanyang asawa, dapat nga ay magpasalamat pa sila. Halina kayo. Kumain kayo nitong lugaw ng malamnan niya mga sikmura ninyo. Buti na lamang at ligtas kayo. Nako, nakakatakot na nangyari sa iyo, iha. Buti ay hindi pa huli ang lahat nang dumating sila. Ikaw, Ling, hindi ka ba nasaktan? Ay, ako pa ba? Walang panaba sa akin na kahit ano pang uri ng aswang. Sa iyo lang naman ako tumitiklop at handa magpatalo siya nga pala. Salamat sa pansamantalang pagpapatuloy dito sa mga kasama ko, ha? Salamat ho, Lola. Pasensya na po sa abala. Hindi ko man alam kung paano na kami ngayon, pero ang mahalaga ay ligtas kami ng anak ko. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo, lalo na ho sa inyo, Lolo Kanor, Patrick, tsaka Kuya Lando. Habang nag-uusap ang mga yun, ay isang tawag naman ang natanggap ni Abel. Nagulat siya nang makita na si Nestor yun. Pumasok kayo bukas. Kailangan natin mag-usap na maayos.
sana ay nasa maayos na kalagayan si Kiana. Patawarin niyo sana kami sa nangyari. Hindi po madaling magtiwala sa sinasabi ninyo. Muntik na humapahamak ang mag-ina ko dahil sa labis na pagtitiwala namin sa inyo. Kaya sana, sa pagkakataong ito, maging totoo na po kayo. Malaki po ang pangangailangan namin pero sana wag niyo naman pong sasamantalahin ang kahinaan namin. Gusto ko lang naman maging maayos at maging komportable ang mag-ina ko. Sobrang laki ng utang na loob ko sa inyo. Lalo na't dahil sa nangyari ay bumalik na sa normal si Freda. Kaya sinisiguro ko sa inyo na wala kayong dapat ikabahala. Bigyan niyo pa sana kami ng pagkakataon na makabawi sa inyo. Nang sumunod na araw, naglakas loob na pumasok ang dalawa at masinsinang nakipag-usap kay Nestor. Nanatili ring sikreto ang mga nangyari, lalo na ang tungkol sa pagkatao ni Freda. Sumama naman si Mang Kanor dahil nais din niyang makausap ang mag-asawa. Mula ng araw na yon, naging mas maganda pa ang samahan at nanatiling maayos at tapat na tauhan sila ng peryahan. Makalipas ang 1 buwan, sinundo ng mag-asawang Nestor at Freda sina Abel at Kiana sa bahay ng kasintahan ni Mang Kanor. May kalakihan din kasi ang bahay noon, kaya pinatuloy niya na lamang doon ang mag-asawang sina Abel at Kiana dahil awang-awa siya sa kalagayan ng mga yon. Maayos naman ang lagay niyo dito. Hindi ko rin naman kayo pababayaan. Pero kung sa tingin niyo ay maganda ang intensyon nila sa pagkakataong ito, wala namang problema. Dadalaw na lamang ako sa iyo at siyempre, ako pa rin ang magpapaanak sa iyo, iha, ha? Maraming salamat po, Lola. Napakabuti niyo po, kaya naman naiintindihan ko kung bakit sa kabila ng edad niyo ay mahal na mahal pa rin po kayo ni Lolo Kanor. Ay, ang totoo ay, ako naman talaga ang first love ni Kanor, kaya lamang ay nagmaynila ako noon. Pagbalik ko ay may asawa na yan. Hindi ko nga akalain na sa paglipas ng panahon ay muli pa rin manunumbalik ang pagmamahalan naming dalawa. Iba talagang magbiro ang tadhana. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Ligtas na ho sila sa pagkakataong ito at gusto lang ho naming bumawi at matulungan sila. Salamat naman sa Diyos. Ay, sige na. Lumakad na kayo bago pa tayo magkaiyakan dito. Nasanay na tuloy ako na nandirito ka sa bahay. Para na kitang tunay na anak at excited na rin ako makita magiging apo ko sa iyo. Siguradong malulungkot si Kanor kapag nalaman niyang nakaalis na kayo. Makalipas ang ilang buwan, kinakabahan si Freda habang nakasilip sa pinto dahil sa pag-aalala kay Kiana. Ramdam niya ang sakit at mukhang hirap na hirap yon sa panganganak. Ayan, mukhang malapit nang lumabas ang bata. Ire! Ayan, aba, ay napakagwapo ng batang ito. Ay, tingnan mo, ang ilong ay sayo at ang mata ay kay Abel, ang puti-puti. Agad namang pumasok si Freda at maluha-luha rin yun, habang pinagmamasdan ang bata na noon ay nasa ibabaw ng tiyan ng kanyang ina na si Kiana. Salamat sa Diyos at nakaraos ka na. Napaka-cute ng baby. Masayang-masaya ko para sa iyo. Sa wakas ay may maririnig na akong iyak ng sanggol sa bahay na ito. Huwag ka mag-alala, ate. Dahil nandito rin naman kami, gusto ko ring maranasan mo na maging nanay. Pwede mo rin siyang ituring na anak. Di ba nga, para na rin tayo magkapatid, kaya binibigyan ko kayo ng karapatang magpakananay kay Angelo. Pwede ko ba siyang kargahin? Oo naman. Ganito pala ang pakiramdam ng may kargang bata. Alam mo bang matagal ko nang pinapangarap ito? Ano ba yan? Hindi ko tuloy mapigilan ang pagluha ko. Habang nag-uusap ang mga yon, ay siya namang pagdating nina Abel at Nestor. Mahal ko? Oh, ayan. Kargahin mo ang anak mo. Napakagwapo niya.
May baby na tayo dito sa bahay, Nestor. Masaya rin ako para sa inyo. Abat, pakarga nga rin ako. Kaya lang, wag na pala. Hindi pala ako marunong. Tsaka na lamang kapag medyo malaki na siya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Alam mo ba, kulang na lang lumipad ako sa sobrang pag-aalala sa inyo. Bukas, siguradong dadalaw ang Ninong Lando at Ninong Patrick mo, baby. Ay, napakaswerte ng batang ito. Marami nagmamahal kaya siguradong lalaki itong mabait at masayahin. Makalipas ang 5 taon, habang hawak ng bata ang kamay ng kanyang nanay Kiana, nang matanaw ang kanyang mami Freda, ay bumitaw yon ay tumakbo. Mami, Naku, miss na miss mo yata ako ngayon Kumusta ang first day of school? very good daw po ako. Sabi po ni teacher, look mami dami kong star sa kamay. Oh, very good naman talaga ang baby boy namin. Dahil dyan, mamamasyal tayo sa linggo at bibilhin natin yung paborito mong toy. Yay! Thank you po, Mommy. I love you. I love you din po, nanay ko. We love you so much, anak. Ate, pasuyo nga muna kay Angelo. Nahihilo kasi ako Okay ka lang ba? Okay lang naman ako, ate. Baka napagod lang ako at nainitan. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala mag-asikaso ng pagkain natin. Namumutla ka at, teka, hindi kaya? Mahal, nandito na ako. Heto ni manggang pinabibili mo. Hilaw na hilaw pa yan. Siguradong maasim na maasim. Naglilihi ka? Nagsusuka, mainitin ang ulo, at gusto ng hilaw na mangga. Buntis ka, mahal? Ata, hindi ko alam. Pero mahigit 1 buwan na akong hindi dinadatnan at... Naku, big boy na talaga tong baby natin. Magiging kuya ka na. Kuya, magkakaroon na po ako ng baby sister, Nay. Tay. Bakit? Gusto mo ba? Yes po, gusto ko ng kalaro. Yay! Hindi man magkadugo ay mas naging matibay ang samahan nila bilang pamilya. Lahat ay nagtutulungan para maging mas masaya at naging mas kilala pa ang kanilang peryahan sa iba't ibang lugar. Nanatili na lamang kwento ang mga nakakatakot na pangyayari at karanasan tungkol sa aswang. Yon, isang malupit na kwento naman ng aswang. Balik aswang na po ba tayo? Okay lang po ba sa inyo yun? Sana nagustuhan nyo ang napakagandang kwento natin. Dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan natin kay Michelle, kay Maria Therese Alimios, kay Betty Velasco. Hi po kay Vicky Yabut, kay Mel Santarita, kay Frederick Ganagana, kay Roslyn Jimenez. Shout out kay Ira Umali, kay Scarlett Sky Maniego, kay Jappy Portes, hello po kay Logan Travor from Efrain Chan, kay Ryan Alba, Loretta Bobes from Elidia Bobes, shout out po kay Miriam Gabriel Garcia sa RGW Garments from Basta Mage ako. Elvira Malakas, shout out po kay Alfreda Alano, kay Trio Cavibes, kay Helen Aldave, kay Jennifer Mauricio, shout out kay Ramil Fariolin, kay Liza Quizon, kay Irena Matinig, shout out kay Robert Crimen, kay Virginia Belay, hi kay Norsen TV, kay Denzel Inderes, kay Grace Amodio, kay J886, I Love Traveled, Mariam Duca, hello po kay Charlene Gumansing, kay Amy Viray, kay Cola Lona, kay I'm Ilocana, hi po kay Aida Mendoza, kay Emelita from Taguig, kay Margie Banosong, kay Tess at Benson Sumaging, Azalea, Angelina Ignacio, Hani Austria, Josefina Felias, Annabel Ibanez, Resel Galope, shout out po kay May Megs, kay Beth Mercado, kay Helen Grace, Mami Liana Nalugon, hi kay Mira Baral from Lipa City, Batangas. Hello po kay Roslyn Nabajo, kay Judith Peñaflor, Alma Naong,
Hi kay Dores Estander, kay Ma'am Tess of Magallanes, Cavite from Re Basil, kay Eva Bantilan ng Pascual Bindery from Michelle Guevara. Hello po kay Sally Roldan, kay Jinky Perez. Hi kay Silent Garden, kay Dativa Homesilio, Bing Oko at Nick of Antipolo. Hello po kay Penny Nalog of Antipolo Rizal, kay Ami Saro Ay, kay Wilson Jr. Aguilar, kay Jessica Rojas, kay Naloa Vlog from Oman. Hello po kay Corazon Cacalda, sa Dordas family of Batangas from Patrick Dordas, kay Arcana Tredemort, kay Dodong Bustamante ng Davao from Mario Bustamante. Hello po kay Maria Benitez. Shout out kay Andy Amarila, kay Josephine Arrocio, kay Jonas Siao. Hello kay Rosalie Clemente, kay Ni Alforte. Hi Ni, kumusta? Kay Rachel Bueno, sa mga taga Masantol from Lenny Bungay. Halima Adjari from Dayan Supapo, kay Vicky Randel at kay Mario De Vega. Hello po kay Missy Trota. Hi kay Carlita Nocerale, kay Glenda Galido, Valentino Ragasa, kay Mina Pusing, Patrick Guevara, Phil Taneo, Randy Balete, Mary Dolly Rose. Hi po kay Linda Denina, kay Tita Sareno, kay Condesa Mercedita Balana Reyes, kay Jerly Altares Aranas, kay Mika Vlog from Australia. Hi kay Annalyn Morales, kay Isay Diaz, kay Liana Tina, Maria Irene Pelayo, kay Rio Jane Berrialis, kay Ana, Vivian Asi, Maria Lina Kagawa, kay Renato de Guzman. Hello po kay Jadi from Daman, KSA. Hi kay Alondra Migkampong, kay Warfreak Legasyon. Hi kay Sango, kay Lorely Coral, kay Venus Ravas, kay Daisy Ray Recto. Hello po kay Kat Burglar Cutie, kay Sunny Azucena, kay Leona Taytay, Almuhuela, Brabante, Agovida family from Aileen Almohuela, kay Johnny De Jesus, kay Novi Dagale of Santa Rosa, Laguna, kay Emrose Strong OFW in Kuwait, kay Ami Alip, kay Julius Senior Cabonilas. Hello po kay Julito Guzon, kay James Jimenez, kay Maylene Banicio Kanja, Samantha Garcia, Virgie Latore. Hello kay Recto Acebo, kay Jeneline Pascua, Riema Sionagi, kay Cristal Jade Gonzalez. Shout out kay Febe Ranada, kay Evelyn Reyes, Ruby Neal, Gomer at Arlene Canyaveral, Rain Tiberio, mga mananahi ng MNR Apparel from Heart Arabella. Hi po sa Imperial Ledesma at Grefaldia family from Mary Grace Grefaldia. Hello po sa Galedo family from Rai, sa Deniña family from Judy Sabelina. Hello po sa Galendez Ramos family from Maria Rose Galendez. Hi po kay Hana Maylin Sesgundo, kay Nessa Navilon, kay Sheila Swede, kay Josie Aniban. Hi po kay Ana Maria Lanza, kay Bru, kay Billy, Janime, Reynaldo at Lucy Buendia. Hello po kay Cataleja Soto, kay Cherry Mukbanger SMR, kay Kimpoy Feliciano, kay Belen Malbas, kay Ami Yong, kay Hazel Alcontin, at syempre kay Ashley Hillary Paslon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.